Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You could invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening and God bless everyone. Bati yung katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, sabihin mo, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa tagiliran, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Amen. Sabi ng Biblia, let others or men praise you. Amen. Tapos na nating binigay sa Lord at hindi po masama yun. Our text this morning is found in Galatians chapter 3, beginning verse 7 to 11. Walang ibang translation na nagamit kasi kahapon nawala yung internet. Kaya ang available ay yung NIRB lang. In verse 7, samahan niyo akong magbasa. So you see, those who have faith are children of Abraham. Amen? Sabi ng Biblia, yung mga may pananampalataya ay anak ni Abraham. Kaya kung may pananampalataya ka, we are the children of God o children of Abraham. Verse 8, long ago, yun yung sinabi ng Diyos kay Abraham, all nation will be blessed because of Abraham. Not because of Abraham per se, but because of the faith of Abraham. In verse 9, amen. And those who depend on faith are blessed along with Abraham. Why? Because he was the man of faith. Verse 10. Last verse, 11. We know that no one who depends on the law is made right with God. This is because the one who is right with God will live by faith. Palakpakan natin ang Lord, tayo makakaupo na. Sa ibang translation, ang sabi niya dun sa verse 11, specifically, ang sabi niya, the just shall live by faith. Amen? The just shall live by faith. In other translation, that word just ay righteous. Amen? Righteous. So sino yung mga righteous? Yung mga tumanggap kay Kristo. Yung mga naniniwala kay Kristo.
Amen. They are the righteous. We become the righteousness of God through Christ. Kaya pakisabi sa katabi, ikaw yung tinutukoy niyang righteous. Therefore, kung tayo yung tinutukoy niya na righteous, na sa ibang translation, sa King James, sabi niya, the just shall live by faith, walang ibang pamamaraan upang tayo'y mabuhay, kundi sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Amen. Wala nang iba. Why? 4 times niyang binanggit yang the just shall live by faith. And in Habakkuk chapter 2 verse 4, Romans 1:7, Galatians 3:11 yung ating text, Hebrews 10 verse 38, 4 na beses niyang binanggit that the just or the righteous shall live by faith. Amen. Now, kung hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya, ano ang ipinamumuhay natin? Listen, uulitin ko. The Word of God says, the just shall live by faith. Hindi siya kuman. Kundi ito ay dapat na ganito tayo nabubuhay. Kung hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya, anong klaseng pamumuhay ang ikinakabuhay natin? If God said the just shall live by faith and we are not living by faith, anong klaseng buhay? Naipaalala ako sa turong ito kasi way back nung nakakilala ko sa Lord, wala akong ibang kinain kundi ang teaching about faith. Amen. At one time, itong August, ay madaling araw nakikinig ako ng teaching ni Jerry Sabel. At ang sabi niya, 50 plus years ago, sabi niya, when I decided to live by faith. And then I realized na ang tagal ko nang nakikinig ng teaching about faith, at bagamat nararanasan ko yung mamuhay ng pananampalataya, pero yung nag-decide ako na mamuhay sa pananampalataya, hindi ko pa nagawa. So kapag nakikinig ako, kapag may impression sa akin ang ginagawa ko, nag-i-stop ako. At kinakausap ko ang Diyos habang nakikinig ako. Sabi ko, Lord, almost 30 years. Kasi nakakilala ko sa Lord, 17 ako. At ito yung kinain ko, ito yung pinapakinggan ko, nararanasan ko yung faith na yon, but hindi ako nag-decide to live by faith, although ito yung gusto kong gawin. Now, the moment I tell God, Lord, because ito yung pamumuhay na gusto mong makita sa aming mga mananao, sa aming mga binanal mo, na dapat kaming mabuhay sa pananampalataya, Lord, I choose to live by faith magmula ngayon hanggat nandito ako sa lupa. Amen? The moment na nag-decide ako, there is joy in my heart. Kaya alam ko na doon ako inilalagay ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Bukod sa kagalakan sa aking espiritu, ay mayroon akong na-receive na lakas. I choose to live by faith. Why? Not because someone else say it, o nakita ko sa iba,
But of course, yung iba ay mai-influensyahan nila tayo, no? Mai-encourage tayo, lalong-lalo na makikita natin yung buhay nila, that they are blessed because they live by faith. Hello? 4 times na binanggit ng Diyos that the just shall live by faith. Now, if we are not living by faith, anong klaseng buhay? Anong buhay ang ibinubuhay mo? Naintindihan natin? That's the question. Dahil kung hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya, our theme this morning is a life of faith, hashtag a blessed life. A life of faith is a blessed life. Now, if we are not living by faith, then we will not experience a blessed life. Lagi nating napapakinggan, yung mga Kristiyano gusto nilang mabless. Gusto nilang maranasan ng Diyos. This is it. A life of faith is a blessed life. Now in Galatians chapter 3 verse 11, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous one will live by faith, or the just shall live by faith. Nabanggit yung righteous. No? We become righteous through our faith in Jesus in Romans 3 verse 22 amplified. Ang sabi niya, this righteousness of God comes through faith in Jesus Christ for all those, Jew or Gentile, who believe and trust in Him and acknowledge Him as God's Son. There is no distinction. When you believe Jesus that He is the Son of God and accept Jesus as your Lord and Savior, ye become a part of God's family. And at that moment, ye become the righteousness of God through Christ Jesus. Ang sabi niya doon sa ating text, ang sabi niya, for the righteous will live by faith. So he was talking about us, righteous. Pakisabi ulit sa katabi, righteous ka. Amen? Ano ba Tagalog ng righteous? Matuwid. Pakisabi ulit sa katabi, matuwid ka. Parang hindi naniniwala yung iba. When we start living by faith, we start believing the Word of God. What the Word of God says more than what people will say. Amen. Ang sabi niya, you become righteous because you believe that Jesus is the Son of God. In verse 9 NLT, ang sabi niya, this means because the righteous, you are righteous and ye live by faith, this means everyone who has faith will share in the blessing. Will share in the blessing given to Abraham because of faith. Yung ibinigay na pagpapala ng Diyos kay Abraham, no? At yung mga kinuwid ng Diyos na niwala kay Kristo, we share the blessing of Abraham because of faith. Hello? Kaya nga, napaka-critical, napaka-vital to understand how to live by faith. Why? Dahil ito lang ang paraan to experience the blessing of Abraham. Meaning our faith connects us to the blessings that Abraham
has received. Amen. In Galatians chapter 3 verse 14, ang sabi niya, through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles. Through Christ. Alam niyo, naturally speaking, hintil tayo. Hindi tayo Hudyo. Dahil sa grasya ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. No? Para tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ay yung mga Israelita. Sila yung unang pinili ng Diyos. At tayo yung mga hintil. And because of Jesus, everyone that believe Jesus is the Son of God will become a part of the blessing, the promise of Abraham. So that we who are believers might receive the promise, Holy Spirit, through faith. Amen. Remember, napakahalaga nito. Remember, it's only by living a life of faith that we can have access to everything that God has provided through His Son, Jesus Christ. Through faith. Ang access natin sa provision ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus ay sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng pananampalataya. Kaya nga napaka-vital at napaka-critical kasi nga if hindi tayo natutong mamuhay sa pananampalataya, we will not experience the provision of God through Christ Jesus. Amen. Naalala ko yung pinost ng, iwan ko kung yung anak ni Kenneth Copeland o yung apo niya, nang sabi niya, grace gives salvation. Tama. Ang grasya nagbigay siya ng kaligtasan. But faith receives it. Hello. Grace gives salvation, but faith receives it. Grace gives healing, but faith receives it. Everything that God has provided for us through His Son will be experienced and will be received by faith. Hello! Kaya nga sabi ko, almost 30 years na itong kinakain ko. Gusto kong mag-iba. Pero dito ako itinutulak ng Lord. Ay hindi pwedeng suwayin ng Lord. Kaya nga sabi ko, kung lulubin ng Diyos, magkakaroon tayo ng series. A life of faith. Ngayon, hashtag a blessed life. Sa susunod, a life of faith. Hashtag blank. Sa susunod, a life of faith. Hashtag blank. Why? Dahil kung ito ang pamamaraan ng Diyos to experience His provision through His Son. Bakit hindi tayo mabubuhay sa pananampalataya? It is the key to experience God's blessing. Amen? Ulitin ko, si Gracia nagbigay ng kaligtasan. Sinong tatanggap? Si pananampalataya. Sumaiyong kaligtasan. Why? Pero hindi mo alam. That faith receives it. Si Gracia nagbigay ng kagalingan. Sinong tatanggap? Si pananampalataya. And everything God has provided for us must receive by faith. Hello? Ating proposition, living a life of faith
is living a blessed life. Don't miss the blessing. Have faith in Him. Amen? Now, what is faith? Yung anak ko, Faith ang pangalan niya. Kaya, what is faith? Si Hannah Faith. Faith din yung pangalan ng anak ni Maribik. What is faith? Yung anak ni Maribik. Hebrews 11, verse 1. Now, faith is the substance of things. Faith is the substance of things hoped for, yung mga bagay na inaasam natin. Ang pananampalataya ang nagbibigay ng substansya sa mga bagay na dinidesire natin. Things. Tanong, masama bang hindi ba kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng bagay? Sagot, hindi. Gusto niya magkaroon tayo ng mga bagay. Gusto niya magkaroon ka ng pera. Pero ang ayaw lang niya ay yung inuuna mo yung pera, inuuna mo yung bagay. Yun ang ayaw niya. At saka isa pang ayaw niya ay yung nagiging covetous ka. Nagiging greed ang tao. Selfish. Gusto lang Diyos, bigyan ka para ikaw ay makapagbigay. Hindi para magkaroon ka at upang maging buksingero ka. Pakisabi sa katabi, alokan buksingero. Karatista ka. Hello! God wants us to have things, but He wants us to seek, prioritize Him first, not things. Kaya nga, ang Matthew 6:33, sabi niya, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Anong kasunod? In all these things shall be added. Alam niyo, nakakalungkot, daming Kristiyano, generally speaking, they prioritize things. They prioritize material things. They prioritize money more than God. Gusto ng Lord magkaroon tayo. Kung hindi, di niya babanggitin yan. Sabi niya, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Listen, lahat tayo mayroong ibinigay ang Diyos na hindi pa natin nakikita. Na kailangan nating makita. At para makita natin yung mga bagay na yon, we need to live by faith. Napakalinaw. Faith means being sure of the things we hope for. Listen, wala ba tayong dinidesire? Marami tayong dinidesire. At itong desire na ito, ang faith ang nagbibigay ng kasiguraduhan doon sa mga bagay na dinidesire natin. And faith means knowing that something is real. Faith means na mayroong totoo even if you do not see it. Hello! Tayong mga tao, naturuan tayong mamuhay sa mga nakikita natin. But we don't know na tayo ay dual. Tayo dapat namumuhay. Namumuhay tayo sa physical, namumuhay dapat tayo sa spiritual. Why? Because we are a spirit being, having a soul and living in a body. Itong katawang ito, kailangan niya ng material things, natural things. Pero yung espiritu natin, kailangan niya ang Diyos. At para umayon yung ating kaluluwa, kailangan nating turuan itong flesh na ito, itong soul na ito, no? Na makapamuhay sa pananampalataya.
Dahil yun ang gusto ng Diyos na dapat na ipinamumuhay ng kanyang mga anak na mga matuwid. Pakisabi ulit sa iyong katabi, matuwid ka. Ang sabi ni Zig Ziglar, according to Zig Ziglar, faith has to do with things that are not seen and hope with things that are not at hand. Mga bagay na hindi mo nakikita. Oh, tanong, si Idilisa ba nakita na niya yung mapapangasawa niya? Hindi pa. And faith will see it. Hello? Nakita mo na ba lahat ng prinobide ng Lord para sa iyo? Hindi pa. And faith will see that provision. Hello? Originally, ang nag-quote niyan, galing naman sa Hebrews 11:1, yan si Thomas Aquinas, yung patron ng mga Aldan. Thomas Aquinas. Yeah? Ngayon, magmula nung 2004, naiba na ang patron ng mga Aldan. Saint Franklin Garin. Bakit? Yung mga ibang relihiyon, para maging santo sila, kailangan nilang mamatay at gumawa ng mabuti. Tayo, nagsanto tayo dahil buhay tayo. At di natin kailangan gumawa ng mabuti. Ginawa na tayo ng Diyos ng mabuti. I-reflect lang natin yung mabuting yun na ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga hindi nyo ba alam, patalastas lang ito, na ang piyesta ng mga Aldan is March? And alam nyo na kung bakit. Alam nyo ba na santo ka? Oh, Santa Catalina. Santo Catolino. Catolino. Di ba? Santo Pedro. Santo Marlon. Santo Kenneth. Saint Kenneth. Alam nyo ba na santo tayo? Pakisabi sa katabi, santo ka! Tayo yung santo na sumasamba sa tunay na Diyos. Hindi tayo yung santo na sinasamba. Basahin nyo ang Biblia. Tinawag tayong saints. Hindi lang believers, but saints. Kaya alam nyo na, pagdating ng March, sineselebrate ang fiesta. Sino ang santo dyan? Saint Franklin Garin. Hello? Mas masanting na si Samay. Aquinas, agkwantano, na nakartuman. Agkwantano, unlalangoy. A life of faith, hashtag is a blessed life. Kaya pakisabi sa katabi, you need to live by faith. Why? Kailangan. Walang option doon. Why? Because you are a righteous man. You are a just man. At ang Diyos mismo ang nagsasabi. In John 20 verse 29, ito yung eksena na kausap ni Jesus si Thomas. Ando na naman si Thomas. Sabi ko, kaya ko pinalitan ng Zig Ziglar eh. Kasi nung nag-resurrect si Jesus, pakita sa kanyang apostol at disipulo, wala si Tomas. Kaya nung pagkatapos nun, sinabi ng mga apostol kay Tomas, ang gapukadya ng panangnang si Jesus. Ang sabi ni Thomas, agak manisya anggat agko anengneng. Yung butas ng kanyang kamay at paa. At hanggat hindi ko inilalagay yung aking kamay doon sa kanyang tagiliran. Why? Because Jesus was first. Kaya nga, nung iniisip ko, sabi ko, siguro pagkatapos, kasi wala naman sila lahat doon sa Golgotha eh. Nagtago sila lahat, natakot sila. Siguro may nagsabi sa kanya na, grabe yung sugat ni Jesus dito sa tagiliran.
dahil tinusok ng Roman soldier ng spear. At bakit nalaman ni Thomas na pwede niyang ilagay yung kanyang kamay sa kanyang tagiliran? So ganun kalaki. Kaya noong nagpakita si Jesus, ito na yung conversation nila. Jesus said to him, "Because you have seen me, do you now believe?" Dahil hindi naniwala si Thomas. Hindi siya naniwala. Nung hindi pa ipinako si Jesus sa cross at nag-resurrect, sinasabi na ni Jesus sa kanila na siya ipapatayin, ipapako, at on the third day, He will rise again. Pero si Tomas, naririnig niya, pero hindi siya naniniwala. Kaya nung nakita niya si Jesus, naniwala siya. Pero ang sabi ni Jesus, "Because you have seen me, do you now believe?" At ang maganda doon sa susunod na praise, sabi niya, "Blessed, happy, spiritually secure, and favored by God are they who did not see me and yet believe in me." Hello, ganda sa Amplified. Bakit? Nakikita niyo ba si Jesus? No. Nakikita niyo ba ang Diyos? No. Anong sabi ni Jesus? Bless! At dinefine niya yung word na bless. Happy! Kaya nga, a blessed person is a happy person. It's high time to reflect the character of God. Kaya nga kung may masayang tao na nabubuhay dito sa lupa, dapat ikaw yun. Bakit? Because, di ba lagi niyong sinasabi, I am blessed. But hindi ko alam kung naiintindihan mo yung word na bless. I am blessed. Kung mo, akangiriit ka, pero kasumpal to. Akasimangot ka. Parang may question. Question, bakit? Kasi nga hindi natin alam. Kaya sabi ni Jesus, blessed are they who did not see me and yet believe. Hindi naman natin nakikita si Jesus eh. Pero nararanasan natin si Jesus. Personally, nararanasan ko si Jesus. Personally, naririnig ko si Jesus. Why? Dahil siya'y buhay. Now, who is a blessed person? May apat. In Hebrews 11:8, NLT, it was by faith that Abraham, ang gagawin nating model ay si Abraham. Actually, si Galatians, binanggit niya si Abraham. Actually, ang Biblia, ang Diyos mismo ang nagsabi that Abraham is a father of faith, is the father of faith. And by faith, kumukonekta tayo doon sa blessing na binanggit ng Diyos, na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Amen? Now, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Nung tinawag ng Diyos si Abraham sa Ur, ang sabi niya, Abraham, pumunta ka sa lugar na kung saan pipiliin ko. Umalis ka agad si Abraham sa kanyang magulang. At nagsimula sang pumunta sa lugar, pero hindi niya alam kung ano yung lugar. Pero dahil sinabi ng Lord, mayroong picture sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na mayroong lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya. Tama hindi? Tama hindi? Alam niyo ba ang salita ng Diyos ay binibigyan niya tayo ng picture sa ating puso. Nagki-create siya ng picture, ng vision sa ating puso, kung ano yung gagawin ng Diyos sa atin. When we hear God's word, God's voice, ito ay gumagawa ng imahe
sa ating puso. Kaya nung sumunod si Abraham, ang dala-dala niya ay yung lugar. Bagamat hindi niya alam naturally, but because he received it from God, spiritually speaking, alam niyang may lugar na inihanda ang Diyos para sa kanya. At ang sabi ng Biblia, ang Hebrews, by faith, he obey. Who is a blessed person? He who sees the invisible. Why? Because faith sees. Ang pananampalataya ay nakikita niya ang hindi nakikita ng natural na mata. Listen, the Word of God is a spirit. Sabi ni Jesus, my word is a spirit. Do you see a spirit? No! Now, in Hebrews 11:27, wala dyan. Buklatin nyo na lang. Ang sabi niya, by faith, he was talking about Moses. He forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. Hindi siya natatakot sa galit ng hari. For he endured. By faith, si Moses, umalis siya sa Egypt. Bakit? Sino ba si Moses sa Egypt? Alam niyo ba na siya ang susunod na Pharaoh ng Egypt? But he forsook Egypt. Why? Mamaya makikita nyo. Buklatin nyo lang sa Biblia nyo. Hebrews 11:27. At anong nangyari doon? Ang sabi niya, hindi siya natakot sa galit ng hari. Listen, yung mga nabubuhay sa pananampalataya, hindi sila matatakutin. Ulitin ko, yung mga nabubuhay sa pananampalataya, hindi sila matatakutin. Wala silang kinatatakutan. Yung mga nabubuhay sa pananampalataya, they endure. Ang sabi niya, he endured. 11 verse 27, he endured. For he endured as seeing him who is what? Invisible. That's the exact word. Hindi siya natakot sa hari. Hindi niya pinanghinayangan to forsook the throne. Siya ang susunod na Pero. Pero hindi niya pinanghinayangan. Hindi siya natatakot sa hari. And he endured. Why? Dahil nakita niya yung hindi nakikita. Anong nakita niya? Yung hindi nakikita. Seeing him who is invisible. Naalala ko nung nasa San Carlos kami, may gawain ako sa Bayambang, tatakbo ko ng San Carlos, may gawain sa Gilaw. Huling party na ng San Carlos, dulong-dulo. At hindi pa nag-uumpisa yung gawain, nandun ako sa gilid ng kubo. And the Holy Spirit spoke to me. Ang sabi niya, aalisin na kita dito sa San Carlos. Like, the exact word. Aalisin na kita sa San Carlos. Tuwang-tuwa ako. So nung sinabi niya na aalisin niya ako doon sa San Carlos, ano ang naipicture sa aking puso, sa aking isipan? It is a place. Hello? Sabi ko nga, the Word of God ay gumagawa siya ng imahe ng mga bagay na gusto ng Diyos na gawin para sa iyo. Yung kalooban ng Diyos. Nung narinig ko sa Holy Spirit yon, ang unang-unang pinagsabihan ko, yung kasama ko na sabi ko, alisin na ako ng Lord dito sa San Carlos. Dahil kaibigan ko yung mga elder, sinabi ko sa kanila, alisin na ako dito sa San Carlos. Hindi ko alam kung ano yung nasabi nila. Hindi ko alam. Naisip ko, parang kagaya ko ni Joseph.
Si Joseph, noong na-receive niya yung vision, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanyang magulang, and they hated Joseph. Why? Because Joseph is a liar. Hello, yung pangungusap ng Lord, binibigyan kanya ng imahe kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yung kalooban ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa ako, pero hindi ko alam na dito sa Mangaldan. Sabi ng Lord, aalisin na kita sa San Carlos, tuwang-tuwa ako. Kaya ang picture ay ilalagay ako ng Diyos doon sa lugar na hindi ko pa alam. Pero ano dapat response ko? Dapat I receive it by faith. Yes, Lord. Kahit saan. Naalala ko itong building na ito. It was 2009, April. May gawain sa Alcala. At magtuturo ako about sa J12. Doon sa bus, sabi ko, Lord, wala pang lupa. Sabi ko, Lord, yung pinagpipray ko, yung hinihingi ko sa yung lote para sa church. Nangusap ang Holy Spirit sa akin, sabi niya, anak, yung building na ang ipagpasalamat mo. At papunta ako sa gawain, doon pa lang sa bus, tuwang-tuwa na ako. Kaya pagdating ko dito, hindi ko alam kung naalala ng aking may. Sabi ko, may building na kami! It was 2009. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Who is a blessed person? He who sees the invisible. Wala pa akong nakikita. Hindi ko nakikita sa natural na eyes ko, but I see it in the eye of faith. And I thank God for that building. Sabi ko, hindi, may lupa na kami, kahit wala pang lupa. Bakit? Narinig ko sa Diyos. The just shall live by faith. Kailan nag-manifest itong lute? 2012. After 3 years. Pero hindi ko sinabi, ang tagal naman, no, I'm so excited. Kailan na ipatayo ito? Nag-umpisa ng 2013, natapos ng 2016. The just shall live by faith. Kaya nga pag tinatanong bakit kayo nagkaroon? Kasi sinabi ng Diyos. Hindi dahil lang sa tao, hindi dahil lang sa akin. Dahil sinabi ng Diyos, wala kang may pagmamalaki. Alam mo bakit gusto kong makaparinig sa Lord? Wala kang maipagmamalaki. Kung hindi mo naririnig ang Diyos, magmamalaki ka. Kaya yung mga nagmamalaki, hindi nila nararanasan ng Diyos. I tell you, yung mga nakakaranas sa Diyos, the more na nararanasan nila ang Lord, the more they become humble. Hindi ako naniniwala nararanasan mo ang Diyos, nagmamayabang ka. No! Nagiging aware ka. Nakikita mo sarili mo. Kasi nagre-reflect ka dun sa karakter ng Diyos. 2009, nakita ko na itong building at lote. Bakit? Sinong nagsabi? Ang Diyos. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At nanahimik sila lahat. Hebrews 11 verse 7. Inutusan ng Lord si Noah, gumawa ka ng arka. Gumawa siya ng arka, 120 years. Siyang nangaral. Alam niyo ba yung lugar nila ay bundok? At hindi pa umuulan. Malayo sa dagat. Kaya nung ginagawa ni Noah, sa ikwanda ang bagal itan. Forgive me to say that. Sira ulo yan. Gumagawa siya ng barko. Anong gagawin niya? Wala namang ulan. Wala namang dagat dito. Pero dahil sinabi ng Diyos, pakisabi sa katabi, dahil sinabi ng Diyos. Anong sabi niya?
By faith, Noah being warned by God about things not yet seen. Wala pang ulan, wala pang baha. Ang sabi ng Lord, may darating na baha. Gumawa ka ng arka. Ilang taon niya natapos yung arka? 120 years. Bago siya pumasok, ilang araw pa bago dumating yung ulan. At nung dumating yung ulan, inilak ng Lord yung pintuan. Ang Lord ang naglock ng pintuan. Kasi kung ano ang isinara ng Lord, walang makakapagbukas. At kung ang Lord ang nagbukas, walang makakapagsara. Hello? Ang sabi niya, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to, by faith. 2 Corinthians 4:18. So we, pakisabi sa katabi, so we. Sabihin mo, buntis sa iyong anak, so we. Ang tinutukoy niya tayo. Tayong mga righteous, tayong mga just. So we look not at the things which are seen, but at the things which are unseen. For the things which are visible are temporal, just brief and fleeting, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. We are commanded by God to live by faith, hindi sa mga nakikita natin. Kaya nga yung tanong ko kanina, nakakita na ba ni Idelisa yung mapapang? Hindi pa. Pero makikita niya by faith. Nakakita na ba ni Carol yung anak niya? Hindi pa. Pero makikita niya by faith. Nakakita mo na ba yung future mo? Hindi pa. Pero makikita mo by faith. Kaya ang sarap mamuhay sa pananampalataya. Why? Hoping things not seen. But it is real. Hindi mo nakikita, pero totoo. Pakisabi sa katabi, meron kang nakikita, o meron kang hindi nakikita, Hebrews 11. Alam mo ba na ang mundong ginawa nagmula sa kawalan? Lahat ng nakikita natin nagmula sa kawalan. Ulitin ko, lahat ng nakikita ng mata natin nagmula sa kawalan. Anong ginawa ng Diyos nung wala? And God said, let there be. And there was. And God said, let there be. And there was. And God said, let there be, and there was. And God said, let there be, and there was. At nakita ng Diyos yung ginawa niya, ang sabi ng Lord, excellent. Alam niyo ba na excellent tayo? Naalala ko si Francine, kasi nga, si Francine, pag sinabi niya, ayaw ko mag-aaral, hindi mag-aaral yun. Kaya yung online, narinig ko ulit, sabi niya, ayaw kong mag-online, mama. Okay, sige, aga una sa sel. Pero, dinadala ko sa panalangin, Lord, tulungan mo yung aking mga anak na gusto nilang mag-aral, ma-enjoy nila. Nung first day ng online niya, natapos ka agad, nandun ako sa sala, nanonood ako ng TV, at dumating siya, sabi niya, I am too good and I am too wise. Narinig ko. Sabi ko, anong response ko? Dahil pinagpipray ko. Sabi ko, yes! Yeah! Pumasok ako sa kwarto, sabi ko, Lord, thank you. Na-enjoy niya yung online. Bakit? Piruin mo, narinig ko sa I'm too good and too wise, sabi niya. Marinig mo na bilang ama, anong gagawin mo? Yes, bakit pinagpipray ko yun? Kaya excited siya, kahit hindi niya alam ang sagot. Ano ang tawag sa nangunguna sa mga iglesia? Sabi nung kaklase niya,
Ministro. Sabi ni Ma'am, Nicolo. Hindi niya naintindihan yung sinabi ng ministro. Sabi niya, Nicolo. Nakikita pag pumapasok ka, grabe, hindi ko alam kung alam niya sagot. Sabi ni Hana, mahiya ka naman, walang hiya-hiya sa akin sa pag-aaral. Binigyan ako ng kumpiyansa nung narinig ko yun. Sabi ko, thank you, Lord. Pero marinig mo, I'm too good and too wise. Wow! Sinong ama na malulungkot? Ganun, alam nyo, ganun din ang reaksyon ng ama nating nasa langit. Kung alam mo, I have the mind of Christ. Anong sasabihin ng ama? Wow! Yes, my son. Yes, my... Why? Bakit sinabi niya eh? We have the mind of Christ. Kaya wala talagang bobo. Walang bobo. Pakisabi sa katabi, matalino ka. O kung hindi totoo, by faith ito. Pinag-aaralan natin by faith. Pakisabi sa katabi, matalino ka. O, di ba? We live by faith. Pakisabi sa katabi, ang bait-bait mo. We live by faith! Pakisabi sa katabi, masunurin ka. We live by faith again. Hello! Who is a blessed person? He who sees the invisible. By faith, we understand that the time was created by the Word of God. Lahat ng bagay ginawa na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So that what is seen was made from things that are invisible. Lahat ng bagay na nakikita na galing sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya nga may preachers na naririnig, sabi nila, mas totoo yung mga hindi nakikita kaysa yung nakikita. Bakit? Dahil lahat ng nakikita galing sa hindi nakikita. At anong naintindihan nila? Yung hindi nakikita. Anto may nakikita, yag mo nanang mo nanang namambilay kad panani siya. Pakisabi sa kadoy, nanang mo yag mo nanang. Amay jadbunag nanang mo ag mo nanang. Hello! We live by faith. May mga revelation ng Lord sa akin na hindi ko pa nakikita ng buong buo. But I embrace, the moment I hear it from God, I receive it, and na-excited ako na makita. Kahit na hindi pa masyadong nakikita ng mata ko ng buong buo, at sinabi ng Diyos. Kaya nga mayroon akong pinanghahawakan pa na hindi ko pa nakikita. Pero tinanggap ko na. Bakit? The just shall live by faith. You will see the things that you don't, na hindi nakikita ng mata. Nung narinig ko ang Lord, I receive it in my heart. Naglalakad ako, mayroon na kaming building. Hindi alam ng lahat, hindi ko sinasabi. But I was so excited. Kaya nga sa labas, pag tinatanong ako, sinabi ng Lord yan kasi kaya mayroon yan. Tinuruan akong wag magmalaki ng Diyos. Bakit wala kang may pagmamalaki? Bakit wala kang ginawa para maranasan mo ang pagpapala ng Diyos? Wala kang ginawa. Ginawa lahat ni Kristo. Kalooban lahat ng Diyos. Pakisabi sa katabi, kalooban ng Diyos. Na i-bless ka. Actually, blessed na tayo kasi si Kristo nasa atin. Kaya lang kailangan nating makita yung manifestation nun. Kaya natin pinag-aaralan itong turong ito. Hello? Wala kang option, the just shall live by faith. Kung hindi ka nabubuhay sa pananampalataya, anong kinabubuhay mo? Ikaw makakasagot nun. Now, pangalawa, who is a blessed person? Romans 4:19, NLT. And Abraham's faith did not weaken. Ilang taon si Abraham nung sinabi ng Lord, you
papalitan ko ang pangalan mo from Abraham to Abraham. 75. Kailan lumabas si Isaac? 100 siya. Hello. Pero the moment na sinabi ng Lord, yung pangako ng Diyos sa kanya, he believes it and receives the promise of God. Naintindihan natin? Ang sabi niya, and Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age. Oh. He figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Pangalawa, he who believes the impossible. Bakit imposible? Mananak ni 99 tula. Di ba? 100 years old. May desire pa siya doon sa bagay na yon. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi, walang imposible sa Diyos. Listen. Walang imposible sa Diyos, pero dapat paniwalaan mo na lahat kayang gawin ng Diyos yung imposibleng bagay. Doon siya magaling. Listen, yung mga imposible, yun ang gawa ng Diyos. Kung kaya mong gawin, hindi mo na kailangan ng Diyos. Pero yung mga bagay na iniisip, dinidesire natin na parang imposible, doon magaling ang Diyos. Bakit? Magaling siya sa mga bagay na imposible sa tao, pero posible sa Kanya. Sino yung mga blessed? Yung mga naniniwala sa mga imposible! Hello! Alam niyo itong mundong ito, pag nanood ka ng TV at hindi mo kayang balansihin, tuturo ang kanyang matakot. Tuturo ang kanyang wag tingnan yung mga bagay na inilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na para sa iyo. At aayon ka sa mundo. Ang sasabihin ng mundo, alam niyo ba na ang mundong ito ay palaos na? Pag nanood ka ng YouTube, kikita mo ang China, nagkakaroon ng drought. Sa Europe, drought. Hello, hindi madalas nakikita natin. Akala natin walang mangyayaring hindi maganda. Grabe nang nangyayari sa mundo. Kaya nga, this year alone, 3 times or 4 times na sinabi ng Lord, I am coming soon, sooner than you think. 3 beses o 4 na beses na sinabi ng Lord sa Don't Watch. Ating na ang Lord, sooner than you think. Bakit? Nangyayari na. Yung mga sinabi sa Biblia. Kaya nga kung mayroong pag-iigihan yon, yung relasyon natin sa Lord. Kung ano yung tama. Kung sabi ng Lord, live by faith, din live by faith. Bakit? Because living by faith is a blessed life. In Hebrews 11, verse 11 to 12, by faith, Abraham's wife, Sarah, became fertile long after menopause. Nag-menopause na siya, tapos naging fertile ulit. Ang Diyos lang makakagawa nun. Pakisabi sa katabi, ang Diyos lang makakagawa nun. Biruin mo 99, menopause na talaga siya. Pero ginawa ng Diyos na fertile siya. Si Abraham, patay na yung katawan niya. Pero binuhay ng Diyos yung katawan niya. 100 years old. But we need to believe the impossible. That is our part. Living by faith is believing the impossible. Kasi imposible lang, posible lahat na nagawa. Why? Because nasanay tayong mabuhay sa mga nakikita natin, nararamdaman natin, pero hindi doon sa kayang gawin ng Diyos sa atin. You must know the character of God. You must know God. It is the character of God. Character ng Diyos ang gumawa ng mga imposibleng bagay sa mga tao, sa mga Kristiyanong naniniwala
na kayang gawin ng Diyos yung imposibleng bagay. Why? There is nothing impossible to God. There is nothing too hard for God. You need to believe the impossible. Can you imagine? Ang sabi niya, because she believed God would be faithful to His promise. Yun yung key verse doon, keyword yun, yung responsibility natin. Nagmenopause siya, pero naniniwala siya na yung pangako ng Diyos gagawin niya. Next verse, verse 12. So from this man who was almost at death's door, God brought forth descendants as many as the stars in the sky, and as impossible to count as the sands of the shore. Bakit ginawa ng Diyos nung 100 years old bakit hindi ginawa ng Lord nung 75 pa lang siya? Para ipakita na walang imposible sa Diyos. Kasi sa science, 99 years old, imposibleng mananak ni. 100 years old, imposibleng ang may nabilay ni. Remember, Abraham didn't focus on the negative circumstances. He didn't meditate on his 100-year-old body or his very old and barren wife. He fixed his mind on God's promises. Listen, bago ko ituloy lahat yan, living by faith is fixing our eyes on the promises of God. Living by faith is believing the promises of God more than what we feel, more than the negative circumstances. Amen? He fixed his mind on God's promises. He meditated on the blessing until the blessing controlled his mind. Naintindihan natin? He meditated on the blessing until the blessing control his mind. At dahil kinontrolan ng mind niya ang blessing, naglalakad siyang blessed siya. Sinasabi niya, I am blessed. I am blessed. I am blessed not because I am blessed. I am blessed because God said I am blessed. My body is blessed not because I am blessed, but because God blessed my body. Hello? Kaya nga sabi ko kung hindi nagpalaygit ang aking may bahay, baka ilang taon na ba? Nagpalaygit ka? 7 years ago? O di may 7 pa sana na naidagdag. Totoo yun. Parang nanganganak lang na yan. And we love children. Amen? Ganda kasi pag may bata Who is a blessed person? Pangatlo na ba? Romans 4:17. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickeneth the dead, and called those things which as not as though they were. Pangatlo, he who calls the unbelievable. What is our responsibility? To confess the Word of God. In short, to confess the Word. Living by faith, una is believing the promises of God. Living by faith is confessing the Word of God. Amen? Can you imagine, nung tinawag ng Lord si Abraham at pinalitan niya ng Abraham, anong ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations. Nung tinawag ba ng Diyos si Abraham na Abraham, mayroon na siyang anak? Wala pa. Pero tinatawag ng Diyos yung mangyayari kay Abraham. Every time natawagin ng Lord si Abraham, tinatawag ng Diyos yung mangyayari kay Abraham. Abraham means father of many nations. Kaya ganito, kunwari ako yung Diyos, tatawagin ko si Abraham, Father of many nations! Nasaan ka? Father of many nations. That every time natawagin siya ni Sarah, Father of many nations. Kain na tayo.
Father of many nation. Punta na tayo doon. And then, pag naalala ni Abraham ang pangalan niya, I am a father of many nations. I am a father of many nations. I am a father of many nations. Why? He called those things that are not as though they were. Tinawag niya yung mga bagay na hindi at naging at nagkaroon. Hello! Kaya nga itong dila, dapat ang sinasabi nito, instead of saying negative things na nakikita ng mata, why not confess the Word of God? Why not say, I am blessed, I am healed, I am holy, I am justified by faith, I am a child of God. Hello! Tagapagmana ako kasama si Abraham. Galatians 3:29. May mamanahin ako kasama si Abraham. Bakit di na lang ganon? Why? He called those things. Tinatawag mo yung mga bagay na wala para magkaroon. Sabi ni Jesus sa Mark 11:22, sabi niya, have faith of God. Have faith in God. Sa ibang translation, sabi niya, have the God kind of faith. Verse 23, ang sabi niya, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou shall cast into the sea. Ano sabi niya? It shall be done. It will be. Lahat ng sasabihin ng bibig mo na sinabi ng Diyos, nakalooban ng Diyos, mangyayari. Amen? Amen? 2 Corinthians 4:13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe. Alam nyo ba kung naniniwala ka, dapat ang lumalabas sa bibig mo yung pinapaniwalaan mo? Kung naniniwala ka na makakakuha ka ng trabahong maganda, edi dapat sinasabi ng bibig mo yon. Why? Why? Because Jeremiah 29:11 says that His plan, His thought for you is to prosper you, not you, no? His plan for you is to have a good future. Maging successful. Lord, salamat sa magandang trabaho. Hindi mo ba nakikita mo negative? I don't live by what I see. I don't live by what I feel. I don't live by what people say. I live by the Word of God. Just thank the Lord. Lord, salamat sa trabahong ibibigay mo sa akin. Salamat na hindi ako mapapalayo sa iyo sa trabahong yun. It's high time i-exercise natin yung confession. Alam niyo, ito yung problema sa atin. Nakikita natin yung circumstances, alam natin ang salita ng Diyos, but we don't confess. Mark 11:23, ano man ang sabihin ng bibig natin, nakalooban ng Diyos, it shall come to pass. Kung hindi mo man nakikita, kung wala kang, si Marlon, latiro siya. Eh sabi ko, isabihin mo kung walang trabaho, Lord, salamat sa mga kliyente. Salamat, you call those things that are not as though they were. At sabi ko, humanda ka, kung paano si kay unsuko. Bunto nanda kay, 20 trak ay. Ganun mag-bless ang Lord. Kaya, be specific. Sabihin mo, Lord, itong week na ito, bigyan mo ako ng 2 truck lang muna. Sa susunod, 1 lang para makapagpahinga ka rin. Ang may babagan, katawan, idan mo inidan to kay San Lasos, gunggunam. Akin, nagkaimatin. Bibisya, pastor. Amaya blessing, pero kaimatin. Aliwan blessing man. Instead of saying the negative circumstances, why not confess the Word of God? I am blessed. I am blessed in the city. I am blessed in the field. I am blessed coming in. I am blessed coming out. I will be the head and not the tail. Sabi ng Deuteronomy 28, hindi ako mangungutang, ako ang magpapautang. Pakisabi sa katabi, hindi ka mangungutang,
Ikaw dapat ang nagpapautang. Minsan nagturo ako, di ba? Sabi ng Biblia, yung mga hindi nagbabayad, evil. Kaya yung mga may utang, magbayad na kayo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, you are wicked, you are evil. Katun, agnayari may, pautang pa, ilista mo danom. You are wicked. But the Word of God says, you will be the head and not the tail. Anong paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng tao, sinasabi ng Biblia. Living by faith is living through the Word of God. Yun yung gusto kong ilabas. Yun yung gustong ilabas ng Diyos. Yun yung gustong sabihin ng Lord sa ating umagang ito. Living by faith is living through the promises of God. Hello! I believe therefore. Sabi niya, have I spoken? We also believe therefore speak. Sinabi na ni David yan actually sa Psalms. Remember, when God calls you something, that's what you are. Listen. Listen. Pag sinabi niyang you are righteous, you are righteous. Pag sinabi niyang you are just, you are just. Pag sinabi niyang you are holy, you are holy. Buklatin mo ang Biblia. Tingnan mo yung mga bagay na sinabi niya, through Christ, in Christ, ikaw yon. Pag sinabi niyang you are blessed, you are blessed! Bakit di mo paniwalaan? Sinabi niya! Nasanay tayong tao, anjak kita, anjak pati. Sa umagang ito, hindi mo nakikita, paniwalaan mo. Bakit? Sinabi ng Diyos. Paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos. More than. Nung natutunan ko yung blessing ng panganganak, hindi ko sinabi sa aking may bahay, Lord, hindi mahihirapan ang aking anak. Ang aking may bahay sa panganganak. Hindi siya nahihirapan. Sabi ko na, kumadrona, andi ni agka ni mananak. Mabayag ni. Andi mananak ang lalim malad loob. Kayang tula. Mananak la. Bakit? Naputol yung curse. Bakit? Pinaniwalaan ko kasi. Wala namang imposible sa Diyos. Sinong pinaniwalaan mo? Sarili mo? No! The blessing of God! Anyway, the blessing of God is the favor of God, the goodness of God is the grace of God. Kaya pag sinabi mong, I am blessed, tumatrabaho yung grace, tumatrabaho yung favor, tumatrabaho yung goodness ng Lord. Pag sinabi mong, I am blessed, sinong tumatrabaho? Yung grasya, yung pabor, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. That's the blessing of God. Kasi pag sinabing blessing, material ka agad. No. Hindi. Pag sinabing the favor of God, can you imagine, di ba pag hihingin mo yung pabor ng magulang, anong hihingin mo? Yung blessing niya, hindi naman yung pera niya eh. Yung approval niya. God's approval. When we say blessing, approve na approve ang Diyos sa'yo. Dahil approve na approve ang Diyos sa'yo, hindi ka niya tatantan anong mangyayari. Lahat ng kaya ng Diyos na gawin, gagawin niya sa'yo. That's the blessing of God. That's the blessing of God. Last, who is a blessed person? Hebrews 11, 17, 19. Faith operated powerfully in Abraham. He was tested of Isaac, even though he received God's promise of his descendant, he was willing to offer up his only son. For God had promised through your son Isaac, your lineage will carry in your name. Yan yung pangako ng Lord kay Abraham. Who is a blessed person? Hebrews chapter 17. Hebrews 11, 17 to 19. Abraham's faith made it logical to him that God could raise from the dead, Isaac from the dead. And symbolically, that's exactly what happened. Pangatlo na ba ito? Pangapat. Pangapat, he who obeys God even when it is logical. Nasaan ang logic doon? Nanganak yung 99. Nabuhay yung 100 years old.
Remember, Abraham's thinking was dominated and saturated with the blessing that when God told him to sacrifice Isaac, he didn't even flinch. He was able to march up Mount Moriah with confidence because he figured after he obeyed God's command, sacrifice that boy, God would raise him up from the dead. Hindi natakot si Abraham na i-offer si Isaac. Bakit? Alam niya kahit mamatay si Isaac, bubuhayin ng Diyos si Isaac. Nasaan ang logic dyan? Pangako ng Lord na maging father of many nations siya, tapos sasabihin ng Lord, i-offer mo si Isaac, patayin mo si Isaac. Walang logic yun. But because Abraham lived by faith, in-offer niya si Isaac. Bakit? Anong nasa isip ni Abraham? Pagkatapos mong patayin ito, kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Grabe si Abraham, Agamanishad karakter na Diyos, yasay Diyos, mga ala. Manishad Diyos, yasay Diyos, mga iter. Kaya nga, at that time, ang sabi ng Lord sa kanya, I am Jehovah Jireh, your provider. God provides! He is a rewarder. Hindi siya agang mga ala. Last! Romans 4:18. Against all odds, when it looked hopeless, Abraham believed the promise and expected God to fulfill it. He took God at His word, and as a result, he became the father of many nations. God's declaration over him came to pass. Your descendants will be so many that they will be impossible to count. Last, who is a blessed person? He who receives the unusual. Believe and receive the unusual. Remember, when we have faith, we open the door to the blessing of God, and His goodness pours into our lives. Sickness becomes health. Sige pa, iano mo na. Poverty becomes wealth. We start living like the overcomers God made us to be. Amen? Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that ye receive them. And what? Ye shall have them. Hello! Conclusion. Hebrews 10 verse 38 to 39, the boys. Sabi niya, but my righteous one must live by faith. Sino tayo yung mga righteous? Pakisabi sa katabi ulit, you are righteous. Ang sabi ng writer ng Hebrew, sabi niya, my righteous one. You are the righteous one. Because of Christ. But my righteous one must live by faith, for he gives up his commitment. My soul shall have no pleasure in him. Listen, alam niyo yung 38, pag hindi ka lumakad sa pananampalataya, ang sabi ng Lord, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga righteous na hindi lumalakad sa pananampalataya. 39, my friends, we are not those who give up hope and so are lost, but we are of the company who live by faith and so are saved. Hello? Anong klaseng buhay ang ipamumuhay mo? Tayo tumayo, tayo manalangin. Manalangin lang tayo. Either you decide to live by faith or the other way around. Living by what you feel, living by what you see, and living by what you hear from people, from news, and from yourself. Living by faith is believing what God has promised for you in His Word, His plan, His purpose in your life. Living by faith is believing the impossible, receiving the unusual. Hallelujah. Now, it's up to you to decide, Lord, 4 times niyang binanggit, the just shall live by faith. Nung gabing yon, sabi ko, Lord, I decide to live by faith.
Now, nasa inyo ang desisyon if you live by faith or not. But I tell you, a life of faith is a blessed life. You can only experience the blessing of Abraham. God's blessing that He poured out to Abraham if we live by faith. Kaya kung handa na kayo, just tell God, Lord, I decide to live. And that's it. That's it. That's it. If you decide to live by faith, hallelujah. Kumanda kayo sa kayang gawin ng Lord sa buhay niyo. Kumanda kayo sa magandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo. Lord, I want you to bless these people. Patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pangunahan, kagaya ng pangunguna mo sa amin. At Lord, come on, give God the praise. Give God the highest clap offering. 10 seconds clap offering to Jesus. 10! 9! You don't see God, but you are thankful to God. You don't see God, but you praise God. You don't see God, but you worship God. That's faith. 7, 6, 5, 4, 3, 2, say hallelujah! Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong gagawin mo pa, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat sa ihahayag mo sa kanilang mga buhay, O God. Lord, thank you for blessing these people. In Jesus' mighty name this we pray, and everybody say, Amen and Amen. Pakibati yung katabi, sabihin mo sa kanya, you are blessed!